na apo, ang sabi po ng apo, dati, kaya walang pakiramdam, wala kang nararamdaman, patay yung mga ugat. Ngayon daw, nabubuhay na yung mga ugat. Kaya sabi ko nga, inaakit na yung kagalingan ko. Kaya po, pagka sinabi po nung, nagsisimba ko, sinabi po nung pare na hilingin na po natin yung mga pansarili nating kahilingan sa Panginoon. Hindi po sinasabi ng pare yun pag nagsisimba tayo. Yung pong kagalingan, hindi ko na hinihiling. Kasi po, inangkin ko na magaling na ako. Ang hiniling ko na lang po sa Panginoon, yung pong pananampalataya ko na mahina pa, nanghihingi pa po ako ng kalakasan. Kaya po, mga kapatid, doon po sa mga may nararamdaman na pasyente na nagpupunta po rito, wag lang po kayong mainip. Basta po, damihan lang po nyo yung mga banal na salita at isabuhay po nyo. Kung meron po kayong kagalit na kagaya ko, batiin na po ninyo at gagaling po kayo sigurado. Yun lang po at maraming salamat. Salamat. Maraming salamat, kapatid. Tunay na inspirasyon ka sa lahat. Dahil sa karamdaman niya, inakay siya sa lugar na ito. Hindi lamang kagalingan ng karamdaman niyang pisikal, kundi pati kaluluwa ay gumaling. At susunod ko pong tatawagin ay isang kapatid po natin na mag-aalay ng awitin na sabi nga ihahandog din sa ating isang kapatid na kasalukuyang may pagsubok na patuloy na nagbabata at nakakamta ng kanyang kagandahan at kapayapaan. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Mirna at ang ating kapatid na Isidora. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin at dakilain ang ating Panginoong Diyos na buhay. Salamat po, Ama. Muli sa pagkakataong ito ay niloob mong tumindig ako sa harapan at natatangi kong kahilingan. Mangawan at maghari ko po ang kalooban mong mangawan at maghari. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakabuti po ng Diyos sapagat sa bawat araw nga po ng pagbabata ko at pagmimithi kong makaparito sa dakong ito, sa amin pa lamang o sa pagtulog pa lamang hanggang sa pagtahak patungo sa dakong ito, namumuuna po sa puso ko ang pagmimithi. At sa pagmimithi ko po, ang awiting ito idinatal sa isip ko kung ako'y loloobin uling tawagin ng Ama. At lalo pong na-convince ang aking puso't isip nang narinig ko po nagbabahagi ang anak na Cesar, ang anak ng ating kapatid na si Mami Beth. Hindi po ako hanga sa ganda ng kanyang pag-awit. Subalit humanga ako sa kalooban ng Ama sa kanyang pagbabahagi na inangkupan niya ng mga tamang awitin na kung papaano sa tuwina, ang motto niya, Jesus King of Mercy, I trust in you. Alam mo anak, sa mura mong gulang, bagamat ikaw ay may kabiyak na ng puso, bilang isang lalaki ay tuwiran mong nakilala ang Diyos. Kahanga-hanga. Kaya't sabi mo nga, mapalad ka. Itong awiting ito po yung sa puso ko, sa daan pa lang. Itong awiting to, anak, ay isang lumang awitin na kung saan sa awit ng tao na pangmundo, ito ay pinamagatang the best thing that ever happened to me. Subalit sa kalooban ng Amay, idinatal sa iyong ina, kay Mami Beth Chico, parang naging revival number, ni-revive ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan at sa kapahintulutan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo ay niloob na awitin ko. Bagamat ang ating kapatid na Dory ay may hinihiling na awitin, hintayin mo lang, mahal na kapatid, sa kalooban ng Ama, kahit isang istansa lang, kung marirecall ko'y aawitin ko. At ang awiting ito, inihahandog ko po sa ating lahat,
sa ating mga kapatid na walang sawang sumusubaybay sa website. Higit sa iyo, mahal na kapatid na Isadora, kung papaano, ano nga ba yung best na nangyari sa pagbabata mo, sa pagkilala mo sa Diyos. Di ba't hanggang ngayon ay buhay na buhay ka pa? Pakinggan niyo pong muli ang awiting ito, bagaman po't paulit-ulit. Ang pinaka-the best po na nakamtan ko sa pagbabata, sa pagtungo sa dakong ito, ay nang magpakilala sa akin ng Diyos at tuwiran ko naman siyang kinilala at nadama. Lord, you're the best thing that ever happened to me. I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My doubts are now few. I guess you could say that I've been lucky, and I guess you could say it's all because of Him. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, He'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard, but always somehow, yes, I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard, but always somehow, yes, I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there
1,000 moments spent loving you. If anyone should ever write my life story, 'cause for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. Oh, yes, Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Thank you, Lord. At yun po, ang pinaka-the best na nakamtan ko sa aking pagbabata, na magsumakit, na makilala ang ating Panginoon, at katotohanan po na sa ngayon sa buhay ko po. Espiritu po, siguro po ang magiging kadahilanan lamang na hindi matapos ang awiting ito ay kung hindi po idadatal ng Ama. Hindi ko po masabi kung dahil may gulang na ako o kung kalooban ba niya o kung ano po, maghari po ang kalooban ng Ama. Hindi po mapahindian. Ito pong awiting ito, napakaganda po ng kahulugan. Subalit kung ang pagbabasihan po natin ay ang tiempo, parang hindi nga po angkop, subalit may kaparaanan po ang Diyos. Gawin po natin siyang melo. Kahit po isang istansa lang, mahal na kapatid ko, at sa kalooban ng Ama, namnamin mo kung papaano, simula sa pasimula, buhay na buhay ang Diyos sa iyo, sa katauhan ng mahal na Apo, mahaba pa ang buhay mo, mahabang mahaba pa. Ilagay mo raw sa G, kapatid na Alan, at gagawin nating melo. Nung minsan po kasi may awit na hinandog ako sa kapatid na ito, yung Just Another Walk with Thee. Subalit nung inaawit ko po, umiiyak siya. At ang sabi niya, pag siya'y inililibing na, awitin ko daw po. Kaya po tinugutan ko ng pag-awit. Subalit napagtanto ko, habang buhay pala siya'y dapat kong awitin. At ayokong awitin yun kung siya'y mamamatay sapagkat matagal pa ang buhay niya. At first, I was afraid. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights, kept thinking how you did me wrong. And I grow strong. And I learn how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid laugh. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me, go, now come. Who walked out the
the door. Just turn around now. 'Cause Satan is no welcome anymore. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go, not go. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause Satan is not welcome anymore. I should have changed the stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go, now go. Walk out the door. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed the stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go, not go. I will survive. For as long as I know how to love, I know I stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Sabay tayo. I will survive. Thank you, Lord. Salamat kapatid. Kayo man po may leukemia. Ganun niyo po na makasurvive kayo. Alam niyo po, napakaganda na minsan niya po kunching sa akin. Manahan lang ako sa espiritu na ibinigay sa akin ng Ama. Kahit leukemia, lalabanan ko. Ang sabi ng doktor sa akin, an apple a day keeps the doctor away. Ako po iba. Divine mercy, apo kunching a day keeps cancer away. Salamat po. Thank you, Lord. Maraming salamat po, mga kapatid. Patawad po, pero medyo affected po kasi ako. Dahil saksi po ako sa pinagdadaanan ng ating kapatid ni Isidora, na kung paano po siya lumalaban at totoo po ang sinasabi niya ngayon, I will survive. Kaya kapatid, laban lang tayo. We will survive. We will survive. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pa rin pong kapatid natin na dumaan din sa pagsubok na dahil sa kanyang pagbabata ay nakakamit po niya ang bunga. Tatawagin ko po ang ating kapatid na Belia Suplito. Nagdaan sa maraming pagsubok, subalit ang Ama po ang nagbibigay sa akin ng katatagan upang malagpasan ko ang lahat ng ito.
Kailan nga lang po, may 4 na araw na po ngayon, ako po ay nilalagnat, hindi makakain. Subalit, nananalig at nagtitibay po ako sa kadakilaan ng Ama. Araw-araw po ay kung maaari ay makarating ako sa dambana. Pagkat ang kalakasan po ng aking katawan ay dito ko po nakukuha. Bagaman po at ako ay nakaupo sa isang gilid na iyon, ay walang kibo, subalit mataimtim na nakikinig ng dakilang aral na mula sa Diyos Ama na pinagkaloob sa ating pinakamamahal na Apo Kunching. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sa Kanya ako humuhugot ng kalakasan upang lahat ng dumaraan sa aking buhay ay aking mapagbatahan. May time po na hindi ako makatulog, hindi makakain. Subalit kinabukasan, binibigyan na ako ng Ama ng kalakasan upang sa pamamagitan niya ay makarating sa dambanang ito at humugot ng lakas sa dakilang Ama na sa bawat oras, sa bawat sandali ng ating buhay, siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya sa pamamagitan po ng Ama, manalig po tayo at magtiwala sa araw-araw na ating pagtungo dito. Wala pong masasayang. Siya po ang nagbibigay, nagdudulot ng bawat pangangailangan natin sa ating buhay. Kaya, Ama, sa pamamagitan mo, maraming pagsubok ang dumaan sa aking buhay. Nagkaroon ng matinding karamdaman, hindi makalakad. Dumating ang panlalabo ng mata. Dumating na ang halos ay hindi makahinga dahil nagbabara ang ugat sa puso. Subalit, patuloy at patuloy po akong lumalaban upang sa pamamagitan ng dakilang Ama, ang lahat ng ito ay aking malagpasan. Sabi nga po ng Ama, ng ating dakilang Ama, anak, laban lang, laban lang. Kanya umaasa po ako sa pamamagitan ng Ama sa paglaban ito. Kailan lamang po ay ako'y 73 na, kanya pinapupurihan ko po at pinasasalamatan ng Ama pagkat sa ibinigay niya po sa aking edad, may bonus na po ako. Kaya maraming salamat, Ama, sa kadakilaan mo, sa kalakasan na ngayon ay pinagkakaloob mo pa sa akin. Maraming salamat po. Huwag lamang po tayong titigil sa ating pagbabata, pagkat umasa tayo sa Kanya na siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa tuwina. Ang lahat ng ito'y pagkakaloob niya. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Ang lahat ng ito'y binabalik ko sa iyo ang papurit pasasalamat sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Salamat po. Maraming salamat, kapatid. Buhay nga po ang Diyos. Saksi po rin ako sa kanyang dinaranas kapag sinusumpong po siya ng paninikip ng dibdib, na kung iisipin niyo po, bakit lagi pa siya pumupunta rito, ganun may nararamdaman siya. Katulad na ating kapatid na Isidora, sabi niya sa akin, kapatid, pag napupunta ako sa dambana, lalo pag nasa adoration ako, yun ang ICU ko. Kaya si kapatid, ito ang ICU mo. Gumagaan ang kanilang pakiramdam pag natutungo sila sa lugar na ito. At katotohanan, marami po ang nakakaramdam ng ganyan. Isa na rin po ako. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pa rin pong inspirasyon na sabi nga po, kitang-kita ang bunga ng pagbabata sa kanyang mukha, ang kontento, ang peace of mind, ang kalakasan ng katawan, kahit na anong pinagdaraanan, mga pagsubok sa buhay. Masiglang-masigla po siya pag naririto sa harapan. Wala kayong makikitang nibanaag ng kahit anumang problema o anumang karamdaman. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Mother of the House, kapatid na Marisa. Salamat po, Ama.
Purihin ka, dakilain ka. Sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, na sa bawat araw ay iyong binibigay at pinahintulot upang aming makamtan sa dako mong banal, sa pamamagitan na iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo upang mabuksan ang aming diwa, masumpungan ng iyong kabanalan, matutunan ng iyong kalooban, at mapaglingkuran ka ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Sabi ko po kanina, masyadong nakakaiyak yung mga nagbahagi. Ano po, simula pa kay kapatid na Cesar, nasa taas po ako ay namnam po namin yung kanyang pagbabahagi hanggang sa kasalukuyan po yung mga nagbahagi. Pagbabata. Alam niyo po, hindi kayang gawin ng natural na tao na magbata. Higit lalo sa kabanalan kung walang espiritu na tatanggapin sa buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At sa panahon po ngayon, sabi ko nga, kung i-compare po ang buhay ko po sa unang buhay at yung pagbabata ko po ay sa larangan ng bilang pagkatao, ay patuloy kong tatamasahin, siguro naman makikita ng Diyos na kung halimbawa hindi pa po ako lingkod at sa pagbabata ko po, sa pagtsatsaga ng pagtupad at pagganap bilang pagkatao, halimbawa bilang pagkatao, siguro itatakda rin ng Ama na magiging maayos ang buhay ko. Amen po ba yun? Subalit alam niyo po ba, simula nang madako ako sa dakong ito at hirangin bilang alagad, magsasyam na taon na po ako bilang mother of the house, doon ko po nakita yung tunay na pagbabata. Tunay na pagbabata na walang hinihintay na kapalit. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang nangingibabaw po ay, ang pagbabatang ito ay hindi pangarap bilang isang tao, kundi ang pinapangarap po ng bawat isa ay makatupad sa Diyos at makarating sa kaluwalhatiang walang hanggan. Amen po ba yun? Kaya kahit ano pong kaparaanan ng pagbabata, pangarap na gawin dahil ang gusto natin makapiling ating Panginoon. At yun po ngayon yung aking binabata. Sapagkat sabi ko nga, kung gagawin ko lang po na parang papetex-petex lang po ang paglilingkod, lalo't higit na binigyan po ako ng panibagong obligasyon bilang pantao, hindi ko po kakayanin kapag walang espiritu. Amen po ba yun? Sapagkat ito lang, itong nakita niyo po ang aking karga. Salamat po mahal na Apo. Marinig mo lang sa banal na espiritu ang salitang mahal na mahal ko kayo. Sobrang nagpapagaan ng kalooban. Amen po ba yun? Sapagkat alam mo na sa pagbabata mo, hindi mo man masilayan sa kapwa mo na ibalik sa iyo yung pagbabata, may Diyos na nagbabalik na hindi man direkta sa akin, sa mga mahal ko sa buhay, ay nararamdaman po nila ang paglingap ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya sa mga sandaling ito, kagaya po ng batang ito, 16 kilos na aking pinapasan, na sabi ko nga sa Panginoon, Ama, kung bilang pagkatao, pwedeng sabihin na baka pwedeng kailangan i-release ko ang isa na paglilingkuran, subalit hindi. Kundi pinahintulot ng Amang maganap sapagkat tarok ng Ama kung ano yung kaya ng bawat isa. Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Sa dakong ito, ibinibigay ng Ama ang tamang pattern upang kung paanong inuna niyang binigay ang paglingkuran siya, ano man pa ang kasunod na paglilingkod na gagawin, wag natin siyang i-give up. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa ngayon, sa kalooban ng Ama, sa pamamagitan ng mahal na Apo, nabasa ko po yung text kanina na yung salitang mahal na mahal ko kayo, kayang punuan. Kayang punuan. Ang salitang mahal na mahal ko kayo na mula sa banal na Espiritu, lahat ng pinagdaanan mo, kahit sa maghapon magdamag pa, kayang punuan ng isang katagalang at doon ay sisigla mo lang yung katawan. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yun lang po yung panghawakan natin. Magbata po tayo upang kamtin natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos at sa takdang ng panahon ng ating buhay, ang gantimpala na nasa natin ay ating makakamtan. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po sa lahat na nagbahagi. Nawa po ay may nakuha kayong aral at umuwi kayong may kasiglahan sa inyong katawan, sa inyong katauhan. Magsitayo po ang lahat.